Sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, meron na naman po akong i-vlog ngayong araw na property. Siya po ay 15 hectares mahigit. Then, napakaganda po ng titulo niya. TCT title. Isa lang po siyang titulo, pero lahat po ng mga anak niya ay nandoon sa titulo. Kaya po nagkaare na isang titulo lang ay 15 hektaryas. Then mula po sa National Highway hanggang dito po sa Tayukong to is nasa 4 kilometers po ang layo niya. Kita nyo naman po yung kalsada, rough and cemented road. Yung pong papalapit na po dito sa may property ay talagang yan po ay rough road talaga. Kita nyo naman po sa video ko, halos kahabaan po niya ay cemented road. Then ito po kasing barangay road na to, inuuna po ito sa likod, papunta po ito doon sa palabasan. Okay po, ito pong 15 hectares na to ay along the road din. Pero yung road niya po na naka-access doon sa 15 hectares is yung old na kalsada ng barangay. Kasi yan pong natututukan na yun ng aking camera, yan po yung new road na inukit ng barangay. Papunta po yan sa Manato Central. Then ito naman pong road ng 15 hectares, papunta rin po ito doon, pero hindi nga po siya na-develop. Pero nung mga seller ay pumupunta dito sa property, maayos po itong kalsada na ito. Pinasudsud po nila. Although talagang sudsud naman po siya dahil siya nga po ay proposed road ng barangay. Nakakapasok po yung kanilang van dun sa loob ng property. Okay, tara po at papasukin natin ang 15 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, ito po yung barangay road na nakapropose po dito sa property. Ayan, kita na po natin. Hindi na lang po talaga siya dinadaanan kasi nga po ay may dinevelop na bagong kalsada. Pero mula po doon dito sa pinag-umpisahanan ko, malapit lang po yan yung property na yan. Bali po, ito pong dinaanan to na road, isang property, dinex po nun ay yun na pong 15 hectares. Kaya ayan, pasok na pasok po siya ng sasakyan. Kasi po ito pong pinag-umpisahanan ko na first lot ay nabenta ko po yan last time. Then next po itong dinadaanan natin to. Then ang 15 hectares ay sunod po nito. Makakapasok naman po yung motor namin. Nga lang ay titingnan ko po kung ilang metro po yung layo niya po doon sa develop na road. Ayan po ang kalsada niya. Lilinisin na lang po yan. Kumbaga po ay tatabasin na lang po yung mga kugun-kugun na yan. Makakapasok. Kahit naman po ngayon makakapasok po yung 4 wheels Madamo lang po talaga. Kupit na talaga kalsada, Tricycle. Pasok dito 4x4. Yung pating lupa niya, yung matigas. Manato Station ang kusot nito.
Okay po, nandito na po ako sa property mismo. Ano po, yung pong binidyo ko kanina na kalsada, yun na po yung naka-propose road dito. Then sa mga kabili naman po nito, ilalambing po namin doon sa isang kagawad namin ng bayan dito na may mga heavy equipment na sudsurin niya ulit. Kasi siya rin po yung nagsudsud noon. Yung seller po nitong ibibenta ko ay nag-request noon kay Kongs na pasudsod. Kasi dito po sa likod ang kanyang mga property. Malalaki po yung area niya dito. Hanggang po ito doon sa Manato Station. Doon sa pinakang dulo ay meron pa rin po siyang area. Kaya ito po talaga ay sinudsod ni Kongs. Okay po, tara po at iikutin natin ang 15 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Nasa 200 meters po pala yung nilakad ko. Ano po? Ito na po yung first or ito yung bungad. Ito po yung, nandito po yung muhon. Ayun na po, ayan, may Madre de Cacao po dito. Kasi ang reference po ng mga matatanda noon is Madre de Cacao. Sa tagal po nila na hindi na po nila naparelocate. Basta po pag sila nagparelocate o nagpasukat, lalagyanan po nila yan ng tulos na Madre de Cacao. Kaya hindi po yan mawawala. Ano po, mawala man po ang muhon, pero meron po silang reference na Madre de Cacao. Okay, eto na. Napakaraming yugte Ayan po siya. Medyo po yung property ay dito po ay palusong ng konti. Sabi ko nga po sa inyo, ang isa pong area pagka ganito po kalaki ay hindi po siya perfect. Ano po? Pero pagdating nyo po doon sa may bandang yon, siya po ay nagpantayin. Ano po? Padahilig po dito sa side na are. Ito po yung sinudsud pa rin po na kalsada. Ang kagandahan po kasi ng property na are ay dadaanan po ang laylayan nito ng TR5. Ayan, kulang lang po siya sa linis pero napakarami po niyang nyog. Mga takaran po ang nyog niya. Ayan. Ayan po ang area, Then yan pong baba na yan, mga daranghita. Kulang lang po talaga siya sa linis pero po yung babang yan is pantayin na. Dito po muna ako sa kabilang side na rin iikot. Ayan, kita pa rin po yung nasudsud na kalsada dito, Daming nyugte. Yung babang yan, daranghitan lahat yan, talibis na yan. Ayos no. Medyo talibis po siya. Ano po, ayan. Talibis po yan dyan. Then, ayan po yung mga nyug niya. Napakarami pong nyug. May mga namumunga na. May mga mamumulaklak na. May mga umuupo pa lang. Ayan, napakarami po niya dito, Ayan, then eto, mga namumunga na po siya. Ang dami niya pong rahog. Pasensya na po kayo sa boses ko. Medyo po ako ay masama talaga yung pakiramdam ko. At inabot po ako ng ulan nung nakaraang araw. Yung init po at ulan ay nagsalubong. Nabasa po ako ng ulan. Kaya eto, medyo po masama ang pakiramdam. Kailangan ko lang pong mag-vlog. Ayan po ang nyug nyo. Pwede lang po siyang abutin. Hindi po siya coconut dwarf. Ano po, siya po ay normal na nyug. Kaya lang po yung ganyang kabababa na may bunga na kasi talagang panahon na po niya na mamunga. Ayan, pwede lang po siyang abutin. Ayan, medyo po siya dyan ay padahilig pa rin. Pero dun sa babang yon ay pantayin. Nandun pa rin po ang mga nyug sa dulo. Napakarami ting nyug. No? Oo. Ayan, marami pong daranghita dun. Linis lang po talaga ang kulang din Ayan po ang mga nyug niya. Okay. Ayan po ang mga nyug niya. Linis lang po talaga ang kulang. Dami po kasing lupain may-ari. Ito po pala ay may palayan. Okay. Yan, medyo pa rin po dito padahilig. Ano po? Dahilig lang naman po siya na konti. Marami nagtatanong ano daw yung dahilig. Yun po ay salitang Quezon yan, yung dahilig. Kumbaga po ay medyo po siya pa-slope ng konti.
Kasi iba naman po yung talagang matarik na matarik. Iba naman po yun kaysa sa dahilig. O yun, napakarami pong nyug. Ang dami pong rahog. Ang ganda po ng area. Magandang araw po. May tao ba, ate? Ang daming nyug. Oo. May nagkukopras po or may nagbubuo ng nyug. Ayan, may mangga pong malaking puno, manggang kalabaw. Then ito manggang kalabaw din. Ayan, mga daranghita. Then ito po yung tinuturo ko sa inyo kanina na pantayin. Ano po? Pupunta po muna tayo dito. Ate, dito muna ako sa pantayin. Samahan mo ako doon sa sapa. Oo. Dito muna ako. Ayan. Ang ganda po ng area. Ang kagandahan po kasi nito dahil napakalinis po ng titulo. Electronic title po yung titulo niya. Tapos ito po ay productive na productive pa ang property. Ayan po siya. Ayan, napakarami po niyang daranghita. Ayan po siya. Ang siswerte po nila, no? Ang dami nilang malupain. Meron pa raw po itong 18 hektarya si seller. Wow! Ang daming rahog, oh! Ayan po, napakarami pong bunga ng nyug, oh! Mataba yung lupa, ate. Malalaki yung puno ng nyug. Maano yung kanyang nyug, matataba ang puno. Halata po natin na ang lupa po ay mataba kasi yung pong mga nyug niya ay matataba po yung puno niya. Ayan, napakarami po niyang bunga. Then, ito yung palayan, te. Ayan, ito po yung palayan na hindi na po siya nagagawa. Talaga may mga pera. Madali na lang ay umupa. Pero pag walang pera na ay titenga, kahit hindi siya oo, nandiyan yung dampa, oh. Ayan, ito pong palayan na to, kasama pa rin po yan sa 15 hektaryas. Ano po? Ayan. Ate, puntahan na natin yung sapa. Ito po yung ayan. Dito po kasi sa lugar na ito, maamo po ang tubig dito. Kasi yung aking isang kliyente na nakabili po dyan sa bungad, ay nagpatusok lang po siya. Ay talaga naman pong unlimited po ang tubig. Yan. About po sa electricity, ayan, meron po tayong kable ng kuryente dito. Malawak din pala, ate, yung palayan. Malawak din. Ayan po, yung mga nyug na yan, kasama pa rin po yan. Ayan, kasi ito pong palayan. Ayan, napakarami po niyang nyug. Sa laki po ng 15 hektaryas ay hindi ko po talaga ito maiikot. Ano po, ang pupuntahan ko lang po talagang importantehin ko ay yung source of water. Hahanapin ko. Okay. Ayan pa po. Napakarami pa rin po dito. Daranghita. Hindi lang po talaga siya naaayos. Hindi lang po siya naaalagaan. Ayan. Palayan pa rin po ito. Itong side na are. Hindi na po talaga siya na aasikaso. Ayan po siya, oh. Oh. Yan. Dito po sa side na to, yan na po ang Lindirosan side na yan. Pero kanya pa rin po yan. Kasi ayan, may mga Madre de Cacao dyan. May vibe na po yan dyan. Yan po ang Lindirosan nila dito. Kaya ang kalakihan po ay nandidini sa side na are. Dito. Opo. Opo. Pupuntahan ko po yung manggahan at mahoganihan. Ano po? Ayan, may dampa po ditong isa. Sa lawak po ng 15 hektaryas ay hindi ko po yun maiikot lahat.
Pero ang ganda talaga ng mga nyug, te. Oh! Dami. Ito hindi pa naaalagaan. Pero pag ito tinatabasan, na nakagios yung mga nyog, ay lalo pa yung gaganda ang bunga niyan. Ayan po, dami pong nyog. Ayan po, napakarami pong puno ng nyog doon sa pinanggalingan ko na yun o sa kabilang side. Halos po napakaraming daranghitahan dito sa loob, oh. Oh, talagang kulang lang po ito sa linis. Oh, para po yung mga daranghita ay maano ulit, maging active ulit silang mamunga. Napakaraming nyug. Hindi lang ito ate, 1,000 pa puno ate. Punong-puno. Oo. Ayun po ah. Mga ano pa rin po siya oh, mga daranghita. Then, yung pong property niya, ay yung pong hugis ng kanyang lupa ay banayad lang po siya. Hindi po siya bundok. Hindi po mabundok na katulad ng ibang property na may mga mabubundok talagang matataas. Ito po ay hindi, banayad lang po siya. Ayan. Ito po nalinisan, napakaganda po nito. Lalo pong gaganda ang bunga niyan. Banayad lang naman ito yung lupa niya, no? Hindi siya bundok talaga. Hindi siya bundok. Pag ito nalinisan itong buong ito, makikita nito ang kagandahan. Banayad lang talaga siya. Ayan, dito sa likod. Ayan po sa ayan, napakarami po niyang nyog. Oh. Okay guys, hindi ko na po kayang ikutin. Sobra na po yung naikot ko. Ano po, hingal na po ako. Ginalugad ko na po yung buo, yung hindi naman po buong buo, ano po, kasi talagang napakalaki po ng 15 hektaryas. Pero banayad lang po yung pagkalupa niya, hindi siya yung katulad ng iba na mga burol, na mga bundok na malalaki. Hindi po, banayad lang po, may mga pantayin, dahilig lang po siya ng konti. Ano po, ito po yung nakukopras dito. Ayan, napakarami po niyang nyog. Then, yung pong about sa source of water, hindi ko na po talaga napuntahan. Kasi nandun po siya sa boundaries ng area. Ano po, pero meron po dito, doon po sa boundaries, sabi po nung pamangkin, meron doon kinukuhanan na tubig yung buong barangay. Kumbaga po ay katulad po nung sa ibang barangay na meron pong isang malaking lalagyanan ng tubig na naka-simento. Then doon po sila lahat kumukuha ng tubig, yung buong barangay. Ano po, yun po ay pwede po tayong kumuha doon kasi nasa boundaries po yun ng property. Pwede po tayong magtayo ng para din sa atin. Pero meron po itong sapa sa mga boundaries. Ano po, hindi ko na lang po talaga mapupuntahan. Pasensya na po kayo kasi dadalawa lang po kaming babae na pumasok dito sa loob ng area, ay napakaramo po nung ibang part ng property. Ano po, ayan, makikita po ninyo napakarami po niyang nyog. Basta po sabi ko sa inyo, banayad lang po yung pagkakalupa nung property. Ano po, at isa pa, malinis na malinis po ang titulo. Electronic title po, lahat po ng anak ni seller ay nakalagay po doon sa titulo. Kaya po wala tayong po problemahin dito sa papel na are. Ano po, ang nagbebenta po nito is yung tatay nila.
Although siya naman talaga ang totaling may-ari. Sa laki po kasi ng mga ari-arian nila, kaya ipinangalan niya na sa mga anak niya. Pero siya pa rin ang may karapatan na magbenta. Ipinangalan lang po niya sa mga anak niya. Willing naman po sila lahat pumirma kasi ibinibenta nga po ng tatay nila. Ano po? Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 15 hectares along Barangay Road. Din kita nyo naman po kanina yung Barangay Road. Meron na po talaga siyang nakaangkla, nasudsud na. Nga lang po ay napabayaan ng panahon. Meron po kasing bagong dinevelop na kalsada, kaya po etong Barangay Road na to dito is napabayaan kasi nandoon po sa kabilang side ang daan ng maraming kabahayan. Pero ito pong kalsada na to na papunta dito sa area, kasi ito nga po ay lusutan sa kabila pong barangay. Ipapasudsud po ulit yan ni seller doon sa kanyang kaibigan na may mga heavy equipment na taga rito po sa Tagkawayan, yung kinikwento ko nga po sa inyo kanina. Ano po? Kaya po itong area na to ay along the road. Napakarami po niyang nyog, banayad lang po ang kanyang pagkakalupa. Ang dami po niyang fruit bearings, marami po siyang manggang malalaki. Then ang dami po niyang daranghita na hindi na po talaga naasikaso, kaya hindi po siya namumunga. Pero pag ito po natabasan, napalinisan po, lalo pong gaganda pa rin ang nyug nito. Kahit marami na pong bunga, gaganda pa rin po ang bunga niyan. Then yung mga daranghita ay ganun din po. Ayan, meron po ditong sampalok. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog, and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching. Yung about po sa price, mamaya ko na lang po ilalagay sa details ko. Mag-uusap po muna kami ni seller. Ano po? Para po mabili nyo po agad itong area na to. Okay po, bye-bye. Thank you po.